Isang mapagpalang araw ng Lunes, November 18, 2024 sa iyo kabayan. Narito ang latest intensity and track nitong bagyong Pipito at ang mga lugar na apektado at suspendido ang pasok. Dulot po nitong bagyong Pipito. Pero bago ang lahat kabayan, makikisuyo lamang ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Ito nga pong bagyong Pipito ay medyo humina na po. Sa ngayon kabayan, ito po ay nasa typhoon category na lang. Kaninang alas 5 ng umaga, ito po ay namataan sa layong 210 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Taglay naman nito ang lakas na hangin na aabot na lang po ng 130 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan natin kabayan na ngayong araw din po na ito pero mamayang gabi pa kabayan o hapon kung mapapabilis man, posible na pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ito pong si Bagyong Pipito. Pero in case kabayan na medyo tumagal ang kilos nito, posibleng abutin pa to ng kinabukasan, maaaring umaga po ng November 19. Pero ngayon asahan natin pagdating ng hapon ngayong araw ng Lunes, itong si Bagyong Pipito ay nasa layong 440 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Medyo humina na po ang hangin nitong taglay, nasa 120 kilometers per hour, pero typhoon category pa rin kabayan. Patuloy na kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And inaasahan natin by November 19 kabayan, hindi na po bagyo si Pipito. Isa na lang po siyang severe tropical storm. At sa paglipas ng araw at oras kabayan, unti-unti na po itong hihina hanggang sa pagdating ng November 20, isa na lang po itong low pressure area. So posible kabayan na ito pong bagyong Pipito kabayan ay unti-unti pong mawalan na po ng direktang epekto sa ating bansa. Sa kasalukuyan kabayan ngayong araw ng Lunes, may nakataas pa rin po ng mga tropical cyclone wind signal lalo na po dito sa malaking bahagi po ng Luzon. So unahin na po natin yung nasa signal number 4 na may lakas na hangin na abot po ng 118 to 184 kilometers per hour. Ito pong area ng central portion ng Aurora, kasama po ang Benguet, southern portion ng Ilocos Sur. Dito rin sa may La Union, the northern and eastern portion ng Pangasinan, at dito rin po sa northern portion ng Nueva Ecija. So meron tayong warning lead time na 12 hours para po maghanda sa posibleng lakas ng hangin na mararanasan po sa mga area na nabanggit. At signal number 3 po sa kasalukuyan, ito pong area ng southern portion ng Isabela. Dito po kabayan sa may area ng Ifugao, Mountain Province, the southern portion ng Kalinga. Kasama rin sa signal number 3 ang area po ng Pangasinan, the northern and eastern portion ng Tarlac, and Nueva Ecija, and also Aurora. Kaya pinag-iingat ang lahat. Ang lakas ng hangin ay aabot po ng 89 to 117 kilometers per hour. Ang warning lead time natin dyan ay 18 hours po. Samantalang nakataas naman po sa signal number 2 ang ilang area pa rin ng Isabela, southern portion ng mainland Cagayan, ilang bahagi ng Kalinga, southern portion ng Apayao, ilang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, ilang bahagi ng Tarlac, the northern portion ng Bataan, at dito rin kabayan signal number 2 ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna, at dito rin sa northern portion ng Quezon, kasama po ang Polillo Island. So meron tayong warning lead time sa signal number 2 na 24 hours para maghandaan. Ang lakas na hangin ay aabot po ng 62 to 88 kilometers kabayan. Samantalang nasa signal number 1 po ang ilang bahagi pa rin po ng Cagayan, the rest of Apayao, the rest of Bataan, Cavite, the rest of Laguna, Batangas, central portion ng Quezon. Signal number 1 din kabayan dito po sa may area ng Lubang Island and the western portion ng Camarines Norte. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil meron tayong 36 hours lead time at ang lakas na hangin po na posibleng maranasan ay nasa 39 to 61
kilometers per hour. At kabayan, patuloy tayo mag-monitor dito po sa mga area na merong nakataas sa tropical cyclone wind signal dahil po lalo na sa signal number 1 and signal number 2, pwede na po yan mawala maya-maya lamang o sa ilang oras dahil kabayan, unti-unti na rin pong lumalayo ng kalupaan natin itong si Bagyong Pipito. Kapag nagkaganon kabayan, yung mga area na apektado ay kukonti na lang o mababawasan. So mag-antabay tayo dyan. Pero expect natin kabayan, pagdating po ng kinabukasan, Martes, unti-unti na po mag-i-improve ang ating panahon dahil hindi na po tayo, lalo na dito sa may bahagi ng Luzon, Central Luzon, ay mababawasan o yung iba ay hindi na po talaga directly maapektuhan ng lakas na hangin at pag-uulan nitong Bagyong Pipito. Samantalang patuloy pa rin pong nakataas ang gale warning signals dito po sa mga seaboards ng Babuyan Island, seaboards ng Camarines Norte, seaboards ng Zambales, northern and eastern seaboards ng Catanduanes, and the northern seaboards ng Camarines Sur. Ganun pa rin kabayan, patuloy pa rin pinag-iingat at hindi po muna pinapayagang pumalaot ang ating mga mangingisda sa ating karagatan dahil napakataas pa rin po ng taas ng alon dyan. So sa kasalukuyan kabayan, may nakataas pa rin po na high risk of storm surge dito po sa mga area na aking babanggitin. So within 48 hours kabayan, mararanasan po ang malalakas na hagupit o malalakas na hampas ng alon sa baybayin. So naka-red alert po sa storm surge ang area po ng Aurora at La Union. So abot po ang hampas ng alon dyan ng 3 meters. Orange warning naman dito po sa may Aurora, Cagayan, Ilocos Sur, Isabela at Pangasinan. At yellow warning sa may Bataan, Bulacan, Camarines Norte, Cavite, Ilocos Norte, Metro Manila, Pampanga, Pangasinan, Quezon at Zambales. So kung kinakailangan lumikas, lalo na nung ating mga kababayan na nakatira po malapit po dyan sa mga coastal communities, ay gawin na po natin, lalo na po yung nasa red alert po sa may Aurora, La Union dahil magiging mataas at malakas po ang hampas ng alon sa baybayin at pinagbabawal o kanselado rin po lahat ng mga marine activities ngayong araw na ito. At kasabay pa niyan kabayan, tayo po ay patuloy na mag-monitor at mag-ingat dahil posible po tayong makaranas pa rin po ng pagbaha lalo na po sa mga area na uulanin. So ngayong araw na to, ngayong Lunes, inaasahan natin na intense torrential po ang mararanasang pag-ulan dito sa may Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Pangasinan. So malawakang pag-ulan at malawakang pagbaha rin po ang asahan kaya tayo po ay mag-ingat. Kung kinakailangan pong mag-evacuate ay gawin din po natin. Samantalang heavy to intense rain naman, 100 to 200 millimeters ang asahan na ulan dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, may Isabela, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Bulacan at dito po sa area ng Quezon. So pinag-iingat po ang lahat, posible rin po makaranas ng landslide at pagbaha sa mga area po na maapektuhan nito. At kabayan, inaasahan din po ng moderate to heavy rain, 50 to 100 millimeters po ang pag-ulan dito po sa may Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Metro Manila at Laguna at Camarines Norte. So pinag-iingat po ang lahat, maging alerto sa posibleng banta ng pagbaha po sa mga areas na nabanggit. At sa mga nagtatanong kabayan kung kanselado nga ba ang pasok ngayong araw ng Lunes, yes po, lalo na po sa mga area kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal 4, 3, 2, and 1. So automatic po yan, lahat ng antas, pampubliko, pribadong paaralan man po ay walang pasok. Pero meron po tayo mga kababayan na mga area po na na-declare na po kahapon pa lang na walang pasok ngayong araw na ito. So ngayong araw malinaw po at nationwide declaration po na walang pasok dito po sa area ng Metro Manila. Dito po sa may Valenzuela, Caloocan, Marikina, Manila, Quezon City, Parañaque, Malabon, San Juan, Las Piñas, Muntinlupa at Mandaluyong, all levels, public and private school. Ngayong November 18, Lunes, wala pong pasok. Samantalang dito naman po sa area ng Luzon, wala din pong pasok ngayong Lunes ang Mabalacat, Pampanga, Infanta, Quezon, Laguna, Cavite, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Atimonan, Quezon, Pandi, Bulacan, Baliwag, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Laurel, Batangas, Lian, Batangas at Morong, Rizal. Kung yung area ninyong kabayan ay hindi nabanggit dito, pwede nyo pong bisitahin ang mga respective
active FB page, official FB page ng inyong LGU para ma-check doon kung meron din pong declaration ng kanselasyon ngayong araw ng Lunes. Mas maganda na po na alam po natin para hindi na rin po tayo maabala, lalo na po yung mga bata na papasok at pipiliting pumasok kahit maulan sa area nila. At kung kabayan, yung area man po natin may nakataas na mga wind signals sa area natin pero hindi natin nararamdaman yung lakas ng hangin tsaka pag-uulan, kabayan, magpasalamat po tayo dahil hindi natin nararanasan yung nararanasan ng iba, lalo na sa matinding hagupit nitong bagyong Pipito. Kung magkaganon mang kabayan, patuloy na lang po tayo magpasalamat, at the same time, ipanalangin natin yung mga kababayan natin na nasasalanta at patuloy na nasasalanta nitong bagyong Pipito, na sila po ay usad din kabayan at sila po ay maging ligtas pagkatapos nitong bagyong Pipito kabayan. At kung nagtatanong ka kung meron bang bagyo sa mga susunod na araw, sa ngayon wala pa po tayong latest update kung meron pong papasok within this week, pero taya pa rin po ng pag-asa bago matapos itong buwan ng Nobyembre, posibleng meron pang isa o dalawang bagyo. Yun nga lang, hindi pa natin nakasisigurado, hindi pa tayo nakakasigurado kung ito bang mga papasok ay kasing lakas ba nila bagyong Pipito, nila bagyong Leon o bagyong Nika, o kaya naman mas mahina. Pero pag ganun pa man, patuloy po tayong mag-monitor at patuloy tayong maghanda sa posibilidad kung may papasok man na malalakas na bagyo. Pero kabayan, patuloy pa kitang i-update, kaya lagi kang mag-tune in dito sa aking channel. Pasupport naman ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po lagi sa ating ulat panahon. Kaya kabayan, ingat po and have a safe day po ngayong araw ng Lunes. God bless kabayan.